Melanie, iha, napapansin ko lang nitong nakaraan ha. Napapadalas yata ang pagsama mo ron kay Rezel ba yun? Ah, si Rezel po, Tay. Opo. Bakit lagi kayong magkasama, iha? Sobrang sweet niyo ba sa isa't isa? Kaunti na lang, iisipin ko ng tomboy ang isa sa inyo. Ano? Naku, kayo talaga, Tay. Mapagbiro din kayo eh. Magkaibigan po kami ni Rezel. Matalik na magkaibigan. Matalik na kaibigan? Aba, kailan ka pa nagkaroon ng ganyan, iha? Hindi ka naman mahilig sa ganyan ah. Ay, naku, Tay. Wala naman po sa hilig yun. Basta, naging matalik na kaibigan ko po si Rezel nitong nakaraan lang din. Mabait ba ang batang yon? Baka naman suwail yun at makati sa mga lalaki ha? Baka yun pa ang magdadala sa'yo sa kalandian. Grabe naman yan, Tay. Huwag po kayong mag-alala dahil marunong po ako mamili ng taong bibigyan ko ng importansya sa buhay ko. Mabait po si Rezel, kaya wala kayong dapat na ipag-alala sa akin. Siguraduhin mo lang ha? Pipiliin mong mabuti yung mga taong sasamahan mo kasi baka kung saan-saan ka dadalhin yan. Opo, Tay. Alam ko na po yun. Sinabi niyo na rin yan sa akin noon nung nagkaroon ako ng nobyo. Di ba nga po, todo paalala kayo sa akin noon tungkol kay Drake? O sige, ikaw nang bahala Melanie. Malaki ka naman na. Alam mo na kung anong tama at mali ha? Napangiti na lang ako sa walang katapusang paalala sa akin ni Itay tungkol sa mga taong pinapapasok ko sa buhay ko. Magandang araw po pala sa inyong lahat. Ako si Melanie, bunsong anak. Matagal nang pumanaw ang aking ina dahil sa sakit na cancer. Bata pa lang ako nung binawian siya ng buhay kaya lumaki akong kulang sa pagmamahal ng isang ina. Buti na lang, nandyan ang tatay kong sobrang bait. Hindi lang siya isang ama para sa akin, kundi ina na rin, kuya, ate, at kung ano-ano pa. Kayang gampanan ni Itay ang lahat para sa akin, kaya masasabi kong kompleto pa rin ang aking buhay. Isang pastor sa simbahan ng tatay ko, kaya mabait talaga siya. Namana ko kay Itay ang aking kabaitan. Ang sabi rin ng ibang tao, maganda rin daw ako gaya ng aking inay. Marami rin akong alam na gawin. Talented at skilled nga, ika pa nila. Matulungin at maawain ako sa kapwa. Kaya noong naranasan ko ang isang nakakakilabot na pangyayari sa aking buhay, hindi ko lubos maisip kung bakit nangyari yun. Naging mabait naman ako, pero may mga tao talagang nagdadala ng impyerno sa buhay ko. Melanie, mahal. Bukas ng ikapitong mansari natin. Labas tayo, ha? Naku, bukas na pala yun? Oo, bakit? Nakalimutan mo na ba? Hindi. Ano lang, ang dami ko kasing ginagawa kaya hindi ko na napansin. Di nakalimutan mo pa rin. Pero ayos lang, basta lalabas tayo bukas, ha? Mamasyal tayo, lilibre kita. Naku, Drake, pasensya ka na ha. Hindi yata kita masasamahan bukas eh. Ha? Bakit naman? Kasi kailangan kong samahan si Rezel bukas. Pupunta kami sa bukid para mag-tree planting. Baka magtampo yun sa akin kapag hindi ako sasama sa kanya eh. Ganun ba? Paano naman ako? Mansari natin bukas, oh. Pasensya ka na talaga ha. Hayaan mo, babawi ako sa susunod na monthsary natin. May susunod pa naman eh. Pero yung tree planting, minsan lang kasi yon kaya hindi ko pwedeng biguin ng kaibigan ko. Mas importante pa ba si Rezel sa'yo kaysa sa akin, Melanie? Naku, hindi ganun, Drake. Gusto lang niyang samahan ko siya kasi wala rin siyang ibang kasama doon sa kakilala niya. Baka mapano siya roon. Ay, sige. Naintindihan ko. Basta mag-iingat ka ron, ha? Umuwi ka agad kayo pagkatapos. Alam mo na, narinig mo naman siguro yung balita na baka umatake na naman daw yung mga aswang dito sa atin. Oo naman, huwag kang mag-alala sa akin. Kaya ko ang sarili ko. Kinaumagahan, maaga akong gumising para magpaalam kay Itay. Nagpunta agad ako sa bahay nila Rezel para hindi ako mahuli sa biyahe papuntang bukid. Ilang oras lang ang ginugol ng biyahe at nakarating din agad kami.
Panay tsikahan lang kami ng kaibigan ko habang nagtatanim nga kami ng mga maliit na halaman. Kung saan saang paksa kami napupunta at panay tawanan nga kaming dalawa. Hanggang sa napunta sa aswang ang aming usapan kaya medyo hininaan na namin ang aming boses. Rezel, narinig mo na ba ang tungkol sa mga aswang dito? Dito? As in dito sa lugar na to? Hindi. Ang ibig kong sabihin, dun sa lugar natin. Oo naman. Yun ang bukang bibig ng mga tao eh. Kahit saan ako magpunta, puro aswang ang pinag-uusapan nila. Sino kaya ang aswang na yun, ano? Wala man lang ideya ang mga tao kung sino yun. Oo nga, Melanie. May nakakita raw nung umatake ang aswang pero hindi naman nakita ang mukha. Naku, kung ako yun, hahabulin ko talaga ang aswang na yun para malaman ko kung sino siya. Oo nga eh. Wala man lang tayong kaide-ideya kung sino ang taong mapanganib sa paligid natin, Rezel. Baka mamaya nakakasama na pala natin yan o baka nakakausap pa. Naku, dapat talaga magdoble ingat na tayo sa lahat ng pagkakataon. Hindi natin alam kung sino susunod na mabibiktima, di ba? Baka mamaya, ikaw na yun, Melanie. Gaga ka. Huwag mo nga akong binibiro ng ganyan. Hindi naman. Sinasabi ko lang para mas mag-ingat ka pa. Saka isa pa, ang sabi ng mga tao, baka magnanakaw rin ng aswang na yon. Ha? Magnanakaw? Paano mo naman nasabi yun, Rezel? Kasi may pamilyang sinalakay ang aswang na yon. Namatay ang bunso nila. Saka hindi lang basta sumalakay kundi nilooban nila ang bahay nila. Kawawa nga mag-asawa eh. Namatayan na nga ng anak na nakawan pa ng mga alahas. Naku, ganun ba? Hindi ko yata alam yan ah. Saan ba nangyari yan? Kaninong pamilya? Hindi ko rin kilala. Basta taga-baryo lang din natin, Melanie. Naku naman. Alam mo ba kung anong itsura ng mga nabiktima? Hindi ko nakita pero ang sabi nila marami tong kagat sa leeg. Kadiri daw tingnan ng leeg kasi parang nilapan ng hayop. Saka putlang-putla raw ang katawan nito. Baka naubusan ng dugo. Diyos ko, ang lala naman yan, Rezel. Masyadong masakit ang paraan ng pagkamatay ah. Sinabi mo pa. Dahil sa pag-uusap namin ni Rezel, hindi ko na malayang na parami na pala ang naitanim namin. Para sa amin ay mabilis talaga ang pagkilos kapag may chismis o chika. Marami kaming kasama ron pero wala akong ibang kakilala kundi si Rezel lang. May kanya-kanya ring usapan ng ibang tao pero hindi talaga nakatakas sa pandinig ko kung anong pinag-uusapan ng iba. Gaya namin ni Rezel, nagkukwentuhan din sila tungkol sa mga aswang. May nalalaman pang pabulong pero naririnig ko naman. Maya-maya pa, nagulat ako nang bigla kong makita ang nobyo kong si Drake na naglalakad papalapit sa akin. Kunot na kunot ang aking noo kasi bigla na lang siyang sumulpot doon. Hindi ko naman sinabi kung saan bukid kami pupunta ni Rezel. Drake? Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nandito? Hello, mahal. Nandito ako para dalhan kayo na snacks. Saka payong na rin kasi parang uulan yata eh. Oo nga no. Mukhang uulan nga. Oo, eto. Magmerienda muna kayo ni Rezel. Sige, salamat mahal ah. Pero paano ka nakarating dito? Paano mo nalamang nandito kami? Nagtanong ako sa tatay mo. Nakalimutan ko rin naman kasing itanong sa'yo kahapon kung saan bukid kayo pupunta. Ganun ba? Naku, ikaw talaga. Ang sweet mo naman. Oo naman, ako pa. Sige na. Magpahinga na muna kayo at lagyan ng laman yung tiyan nyo. Sige mahal, salamat dito ah. Pero ayos ka lang ba? Bakit parang namumutla ka yata? Wala ito. Medyo nilalagnat lang ako. Sinat lang, pero kaya ko naman. Ano? May lagnat ka? Bakit ka pa nagpunta dito? May sakit ka pala. Ayos lang yun, mahal. Hindi naman ganun kalala kaya huwag ka na mag-alala. Mas okay na itong nandito ako kasama ka kaysa sa bahay lang ako at matutulog maghapon. Parang lalo pa akong magkakasakit nun Sigurado ka? Oo nga, huwag mo na akong alalahanin. Kahit nag-aalala ko sa nobyo ko, hindi ko pa rin mapigilang ngumiti dahil sa pagiging sweet niya sa akin. Muntik ko na nga makalimutan na nasa tabi ko nga pala si Rezel at nanonood lang sa amin.
Napapansin kong medyo sumimangot ang kaibigan ko, pero natatawa na lang din ako sa kanya. Wala kasi siyang nobyo at mukhang naiinggit siya sa akin, kaya ganun ang reaksyon niya. Pero hindi naman yun big deal sa akin. Maya-maya pa, nagpatuloy ulit kami sa pagtatanim hanggang sa natapos din sa wakas. Kaya lang, sakto naman ang pag-ambon hanggang sa unti-unti nang bumabagsak ang ulan. Naku Melanie, umuulan na. Oo nga eh, lagot. May payong ka ba dyan? Wala eh, nakalimutan kong magdala. Naku naman, isang payong lang ang dinala dito ni Drake eh. Ayos lang yan, tayong dalawa na lang ang magpapayong. Naku Rezel, may lagnat ang nobyo ko eh. Hindi siya pwedeng mabasa ng ulan. Ay, ganun ba? Sige, kayo na lang ang magpayong. Mauna na ako sa inyo. Ingat kayo ha! Bigla-bigla na lang tumalikod si Rezel sa amin kasabay ng pagpayong sa akin ng nobyo ko. Otomatikong napakunot ang aking noo sa kinilos ni Rezel. Para siyang nagmamaldita sa akin at halatang nagtatampo siya. Tatawagin ko na sana pero pinigilan ako ni Drake. Hayaan mo na siya, mahal. Kaya na niya sarili niya, malaki na yun. Mukhang nagtatampo yata si Rezel sa akin eh. Oo, halata naman pero ayos lang yan. Sa totoo lang, hindi ko talaga gusto ang ugali niyang kaibigan mong yan. Ay nako, mabuti pa lumakad na tayo at umuwi na. Baka lalo pang lumakas tong ulan eh. Ay, mabuti pa nga. Pero maghahanap muna ako ng dahon ng saging, ha? Ha? Bakit naman? Para may payong ako, mahal. Ano? May payong naman tayo ah. Mahihirapan tayong maglakad kung dalawa tayo sa iisang payong eh. Baka mamaya madulas pa tayo. Sige. Kumilos na agad kami. Hindi nagtagal, nakakuha na nga si Drake ng dahon ng saging kaya umuwi na kami. Kailangan pa naming maglakad bago makarating sa baba kung saan naroon ang kalsada. Habang naglalakad kami, tahimik lang ang paligid at wala kaming ibang kasama kasi nauna nang magsipagtakbuhan ng mga kasama namin. Hindi ko alam kung bakit bigla akong kinabahan. Parang may nararamdaman kasi ako nakamasid sa amin kahit hindi ko nakikita kung sino yon. Kaya pabulong kong tinanong ang aking nobyo. Drake, wala ka ba napapansin? Napapansin na ano, mahal? Hindi ko alam pero parang may sumusunod sa atin eh. Ha? Mukhang wala naman ah. Tayong dalawa lang kaya ang naiwan. Nauna na nga yung mga kasama ninyo eh. Oo pero pakiramdam ko talaga may sino mang nilalang ang nakatingin sa atin. Ay, naku mahal, nasa isip mo lang yan. Itigil mo na muna ang pag-iisip tungkol sa mga aswang, ha? Tinatakot ka lang ng sarili mong utak eh. Hindi, wala akong iniisip. Nararamdaman ko lang. Malakas ang pakiramdam ko, Drake. Kapag may panganib sa paligid, nararamdaman ko yon kahit hindi ko nakikita. Palabiro ka talaga, mahal. Ano ka, makapangyarihang nilalang? Diwata? Drake, hindi ako nagbibiro. Oo na, sige na. Kung ano man niyang nararamdaman mo, ikalma mo na yan. Bilisan na natin ang paglalakad at nang makaabot na tayo sa kalsada. Pagdating namin sa kalsada kung saan nakapark ang motor ni Drake, unti-unti namang tumila ang ulan kaya nakapagmaneho na siya ng maayos. Pero pinapayungan ko pa rin dahil nga may lagnat ang nobyo ko. Nang lumarga na kami, doon na napanatag ang aking kalooban. Pakiramdam ko, wala nang sumusunod sa amin. Pagdating namin sa bahay, agad kaming sinalubong ng tatay ko. Nagbihis kaagad ako at pinahiram na rin ni Itay ng damit ang nobyo ko. Nung nag-uusap kami, hindi ko napigilang banggitin ang tungkol sa pagtatampo ni Rezel sa akin. Anong sabi mo, Iha? Nagtatampo ang kaibigan mo? Aba, bago yata yan ah. Hindi po, Tay. Maraming beses na siyang gumaganon pero hindi ko lang sinasabi sa inyo. Hindi niyo naman po kailangan malaman eh. Maliit na bagay lang naman yun. Aba, mukhang may saltik pa yata yung kaibigan mo, Iha. Hindi naman po. Baka nasaktan lang talaga siya.
Bakit naman daw? Ano bang nangyari ha? Abay, ganun pala kababaw yan eh. Akala ko kung ano na yan. Hayaan mo na yung batang yon, Melanie. Maldita naman pala yun eh. Tay, ayan na naman po kayo eh. Ba, tama naman ako ah. Alangan namang susuyuin mo siya. Nako, mabuti pa ay magpalit ka na lang ng kaibigan, Iha. Yung may matinong pag-iisip. Hindi kaya niyang Rezel na yan na mukhang lagi may tinatago sa'yo. Po? Tinatago? Ano ibig niyo sabihin, Tay? Wala anak. Wala namang masyadong matibay na basehan para manghusga ng kapwa. Basta Iha, huwag ka lang masyadong makakampante sa kaibigan mong yan dahil masama talaga ang pakiramdam ko sa kanya. Kung ganun pareho po pala tayo ng pakiramdam, Tito. Sinabi ko rin yan kay Melanie. Ewan ko po ba, parang may mali talaga kay Rezel. Ay naku, ewan ko sa inyong dalawa. Diyan na nga kayo at may lulutuin lang ako. Oh, ano namang iluluto mo, Iha? Yung paborito pong ulam ni Rezel. Ano? Bakit naman? Huwag mo sabihin sa akin manunuyo ka sa kanya. Ganun na nga po, Tay. Hayaan nyo na nga po ako. Baka mamaya mainis pa ako sa inyo. Sige kayo. Ay, Osya. Gawin mo kung anong gusto mo. Basta pinagsasabihan ka na namin ni Drake, ha? Oo na nga po. Hayaan nyo na ako rito. Nagpaalam na rin sa amin si Drake dahil kailangan na niyang umuwi sa kanila. Si Itay naman, kunot na kunot pa rin ang noon niya habang pinapanood niya akong magluto. Kung makapanuyo raw ako ng kaibigan, para daw akong nanunuyo ng nobyong galit. Hindi ko maintindihan kung saan nanggaling ang pagkaayaw nila kay Rezel. Wala naman silang pinagbabasehan, kaya minsan ay hindi ko mapigilang mainis sa sarili kong ama at nobyo. Pagkatapos kong magluto, nagpaalam na kaagad ako sa tatay ko para magpunta sa bahay nila Rezel. Hindi yun malapit mula sa amin pero hindi rin naman ganun kalayo. Kaya naman yung lakarin lang. Ano oras ka naman uuwi, anak? Hapon na, oh. Baka abutin ka pa ng gabi ron, ha? Hindi naman po, Tay. Uuwi rin ako agad pagkatapos kong maibigay ito sa kanya. O sige, Iha. Huwag ka masyado magpapagabi roon, ha? Alam mo naman ang panahon ngayon. Laging may panganib dyan sa tabi-tabi. Baka mamaya, mabalitaan ko na lang na nilapa ka na ng aswang. Grabe naman po kayo sa akin, Tay. Gusto niyo bang mamatay na ako? Hindi ganon, Melanie. Sinasabi ko lang ito sa'yo para matakot ka at mag-ingat. Para naman umuwi ka ng maaga. Oo na nga po eh. Uuwi ako na maaga bago pa dumilim ang paligid. Okay na po, ha? Aalis na ako, Tay. Oo na. Sige na. Mag-iingat ka, anak, ha? Opo, Tay. Salamat po. Tuluyan ang tumila ang ulan kaya hindi na ako nagdala ng payong. Mag-isa ako naglalakad papunta sa bahay nila Rezel. Medyo kinakabahan ako sa hindi ko malamang dahilan. Hindi naman yun ang unang beses kong manuyo pero pakiramdam ko may kakaiba na sa pagkakataong yun. Nainis lang ako kasi hindi ko malaman kung anong mali, basta ang pakiramdam ko lang ay may kakaiba. Sobrang nawiwirduhan na nga ako sa sarili ko, pero inisip ko na lang na impluwensya lang yun sa mga pinagsasasabi ni Itay tungkol sa kaibigan ko. Makalipas ang ilang minuto kong paglalakad ay nakarating din ako sa kanilang bahay. Ewan ko ba pero parang lalo akong kinakabahan. Pagdating ko rin sa bahay nila, nanay ni Rezel ang sumalubong sa akin. Wala raw siya ron at may lakad raw, kaya iniwan ko na lang sa nanay niya ang dala kong ulam saka ako nagpaalam. Bumalik na kaagad ako sa bahay. Habang naglalakad pa uwi, may nakasalubong akong lalaki na halos kasing edad lang ng tatay ko. Hoy, ganda. Ikaw pala yan. Kala ko sinong diwatang nakasalubong ko eh. Po? Magandang hapon po. Magandang hapon din. Mag-isa ka yata. Opo eh. Himala at hindi mo yata kasama ang kaibigan mo ngayon, miss. Lagi kayong magkasama eh. Po? Paano niyo po nalaman? Magkakilala ba tayo? Naku, hindi. Hindi mo pa ako kilala pero kilala kita. Chance ko na to para magpakilala ako sa'yo. Ako nga pala si Adolfo. Melanie ang pangalan mo, hindi ba?
Kay gandang pangalan. Bagay sa ganda mo. Maraming salamat po Mauna na ako sa inyo. Taga lang, Melanie. Po, may kailangan pa po ba kayo sa akin? Naku naman, huwag mo na akong ipupo-po. Kahit na may edad ako, bata pa rin naman ang puso ko. Ang totoo niyan matagal ko nang gustong magpakilala sa'yo. Kaso nahihiya ako At hindi ako makahanap ng tamang tiyempo. Mabuti nga't nagkasalubong tayo ngayon Sa wakas ay pinaboran na rin ako ng tadhana. Ganun po ba? Sige po, kailangan ko nang umuwi. Aba, teka lang naman, miss. Nagtangka pa ang lalaking yun na pigilan ako pero hindi ako nagpadala. Kakaiba kasi ang tingin na ibinigay niya sa akin. Parang ngumingiti ang mga mata niya. Hindi naman ako assuming na babae pero hindi rin manhid. Mabilis kong napansin na mukhang type ako ng lalaking yon. Kaya nandidiri ako kasi halos kaedad lang siya ni Itay kung pagbabasehan ng itsura at pangangatawan nila. Mabuti na lang at hindi na ako sinundan ng Adolfo na yon hanggang sa makabalik ako ng bahay. Melanie anak, natagalan ka yata. Madilim ng paligid Pasensya na po tay, may baliw kasing nangharang sa akin sa daan Ha? Baliw? Wala namang baliw rito sa atin Sino ba yan, iha? Hindi naman po literal. Para lang siyang baliw kasi mukhang may gusto yata sa akin kahit may edad na. Abay, loko yan Sino ba yun, anak? Adolfo raw po ang pangalan niya. Ano? Si Adolfo? Opo tay, bakit po? Kilala niyo po ba siya? Hindi ako sigurado pero may kilala akong Adolfo. Ano bang itsura niyan, ha? Sabi ko nga po kanina may edad na siya. Parang magkasintanda nga po kayong dalawa Saka may balbas siya, mahaba, mukhang adik. Kung ganun, si Adolfo nga yun. Kilala ko yan, iha. Naku, mag-iingat ka sa lalaking yon. Bakit po? Masama ba siyang tao? Ex-convict yun, anak. Mga 3 buwan pa lang yatang nakalipas mula nung nakalaya siya sa bilangguan. Po, naku naman. Bakit daw po nakulong, tay? Anong kaso niya? Ang sabi nila, snatcher daw yan. Ewan ko kung totoo, basta yun lang ang narinig kong balita. Hindi naman ako tsismoso narinig ko lang. Sus, nahiya pa po talaga kayong aminin. Sadyang tsismoso lang po talaga kayo kaya ang dami nyo nasasagap na balita. Aba, hindi mabuti pa, maghapunan na tayo. Gutom na rin ako Sige po, may tinira naman din akong ulam na niluto ko kanina. Mabilis kaming naghapunan ni Itay habang nagkukwentuhan lang kami. Kung saan-saan na napadpad ang usapan namin hanggang sa natapos na kaming kumain. Naglikpit kaagad ako ng pinagkainan namin saka naghugas ng pinggan. Pagkatapos nun, magpapahinga na sana ako kaso kinausap na naman ako ni Itay. May dala na naman siyang balita sa akin. Anak, alam mo ba? Narinig ko kanina sa labas ng simbahan yung tungkol sa aswang. Ano na naman po ba yan, Tay? Minsan po nagtataka na lang ako kung pastor pa ba kayo o reporter na Hindi iha. Seryoso ito. Narinig ko ang 2 ginang kanina na nag-uusap. Ang sabi nila, babae raw yung aswang. May nakakita raw talaga. Po? Babae? Ay oo anak, mahaba raw ang buhok kaya babae talaga yun. Hindi naman po nakakapagtaka kung babae ang aswang. Bihira lang naman ng lalaki. O tapos po, anong meron doon? Wala naman. Gusto ko lang sabihin sa'yo para naman may ideya ka. Para mas mag-iingat ka pa sa susunod. Naku, ikaw lagi ka pa namang umaalis ng bahay. Baka bigla ka na lang mapahamak ha. Mag-iingat ka. Tay, wag niyo na po akong alalahanin. Kayang-kaya ko naman pong sarili ko. Kung sa bagay, pinalaki naman kitang malakas. Siya. Kumusta naman yung lakad mo kanina? Nagkaayos na ba kayo ng kaibigan mo? Hindi pa nga po, Tay. Ha? Hindi pa? Bakit naman? Nagtatampo pa rin ba siya? Di ba niya nagustuhan yung luto mo, iha? Hindi po yun, Tay. Wala po kasi siya kanina sa bahay nila. Ang nanay niya lang ang nakausap ko saglit. Ganun ba? Bakit? Nasaan ba daw yung batang yon? Ewan ko po. May lakad raw po pero hindi ko na naitanong sa nanay niya kung saan yun. Lakad? Kahit gabi na?
Baka naman nandun lang sa loob ng bahay nila pero ayaw ka lang makaharap kaya inutusan ng nanay niya na magsinungaling sa'yo. O malay ko po. Nasan man siya, wala na ako ron. Ang mahalaga, sinubukan ko siyang suyuin. Hindi, Iha. Baka rin baka nga may lakad talaga siya kaso gabi na kasi. Saan naman kaya nagpupuntang batang yun na ganitong gabi na? Aba, ewan ko po. Nako Melanie, hindi kaya... Po? Ano yan, Tay? Hindi kaya yung kaibigan mo ang aswang dito sa baryo natin? Kasi sabi nila babae nga raw yung aswang di ba? Ano? Diyos ko naman, Tay. Huwag nga kayo magbiro sa akin ng ganyan. Nako, pasensya ka na Iha ha. Pinapatawa lang naman kita. Hindi po nakakatawa yun. Oo na Melanie, sige na anak, pasensya ka na ha. O siya, mabuti pa matulog na tayo. Mabuti pa nga po. Kung ano na kasing pinagsasasabi niyo dyan Pumasok na nga ako sa aking kwarto saka dumiretso ng higa sa kama ko. Sinubukan kong matulog na kaagad. Kaya lang parang nag-replay yata sa utak ko ang sinabi sa akin ni Itay. Hindi ko maiwasang isipin ang tungkol doon kahit mukhang malayo naman sa katotohanan. Ewan ko ba pero pakiramdam ko hindi nagbibiro si Itay sa akin kanina. Para ba may gusto siyang sabihin sa akin pero hindi niya lang kaya. Kaya noong nasabi na niya ay tumawa na lang siya sa kabinawi at sinabing biro lang yon. Hindi ko nagustuhan ang ganong pakiramdam ko lalo na at unti-unti nang bumibilis ang pintig ng aking puso. Hindi imposible yon. Wala yung katotohanan. Matagal-tagal na rin naman kami magkaibigan ni Rezel at wala namang bahid ng pagiging aswang ang kinikilos niya. Nagbibiro lang si Itay. Nagbibiro lang siya. Para na akong tanga na kinakausap ang aking sarili. Makalipas ang ilang oras, dilat na dilat pa rin ang aking mga mata habang nakahiga na ako sa kama ko. Hindi ako dinadalaw ng antok. Maya-maya pa, nagulat na lang ako nang bigla akong makarinig ng kaluskos mula sa bintana ng aking kwarto. Sa umpisa, tahimik lang ako at nakiramdam. Ilang minuto ring tumahimik pero hindi nagtagal. May kaluskos ulit akong naririnig kaya nagsalita na ako. Hininaan ko lang ang aking boses dahil nasa kabilang kwarto lang si Itay. Siguradong natutulog na siya at ayaw ko siyang gisingin. Sino yan? May tao ba dyan sa labas? Walang sumagot, pero patuloy ang kaluskos na naririnig ko kaya muli akong nagsalita. Kung sino ka man, hindi ka na nakakatuwa. Ano bang kailangan mo? Sino ka ba ha? Sige, kapag hindi ka tumigil, bubuhusan kita ng mainit na tubig. Pakukuluan kita. Hoy! Sino ba yung nandyan sa labas? Konti na lang bubuhusan na talaga kita Walang tigil ang aking pagsasalita ng mag-isa hanggang sa wakas ay tumahimik na rin ang paligid. Naghintay ako ng halos 1 oras at nang makumpirma kong wala ng kaluskos, saka lang ako dinalaw ng antok at nakatulog. Kinaumagahan, maaga ako nagising dahil kay Rezel. Hindi ko inaasahang dadalawin niya ako sa bahay ng ganun kaaga. Sobrang inaantok pa nga ako pero pinilit ko pa ring bumangon. Oh, Rezel, ang aga mo yatang dumalaw. May kailangan ka ba? Wala naman, Melanie. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo. Ha? Magpasalamat saan? Sa niluto mo sa akin kagabi. Ang sarap Nabusog ako. Ah, yun ba? Wala yun. Mabuti naman at nagustuhan mo. Oo naman, Melanie. Ikaw pa ba? Mukhang nasa iyo na nga ang lahat Ay, naku, ewan ko sa'yo. San ka pala nagpunta kahapon? Wala ka sa bahay niyo nung dinalan kita ng ulam ano lang, may pinuntahan lang ako saglit. San ka naman nagpunta? Hindi ka naman umaalis ng bahay kapag magagabi na. Doon lang malapit sa amin. Pag uwi ko nga, sinabi ni inay na kaalis mo lang din daw. Sayang at hindi kita naabutan. Talaga? Nakauwi ka kaagad? Ba't ang sabi ng nanay mo may lakad ka raw? Paano nakauwi ka kaagad?
Ha? Kasi ano lang, dun lang talaga ako sa paligid nagliliwaliw. Hindi naman kasi alam ni inay kung saan ako nagpunta. Akala niya siguro malayo ang pinuntahan ko. Sigurado ka ba dyan, Rezel? Oo naman, Melanie. Mukha ba ako nagsisinungaling sa'yo? Hindi naman. Baka lang kasi may palihim ka ng kinikitang lalaki tapos hindi ka lang nagsasabi sa akin. Ano? Baliw? Hindi May napapansin akong kakaiba sa mga tingin ng kaibigan ko pero pilit ko na lang yung isinasantabi. Ewan ko ba pero bigla kong naalala ang usapan namin ni Itay nung nakaraan. Yung nabanggit niyang baka may kinalaman si Rezel sa mga pangyayaring kakaiba sa baryo namin. Alam kong mahirap paniwalaan na baka aswang ang babaeng pinapasok ko sa aking buhay pero hindi ko pa rin maiwasang kabahan. Hindi ko alam kung bakit. Maya-maya pa, biglang sumabat si Itay sa usapan namin ni Rezel. Hindi ko napansin na kanina pa pala nakikinig ang tatay ko. Melanie, anak! Maiwan ko muna kayo rito, ha? May kailangan akong gawin sa simbahan. Po, ano naman pong gagawin niyo ron, Tay? Wala naman po tayong simba ngayon Basta, iha. May kailangan lang akong gawin doon. Ano nga pong gagawin niyo? Ay nako, hindi mo na kailangan malaman pa, anak. Hindi naman na importante yon. Sige po, gusto niyo bang samahan ko na kayo, Tay? Baka marami kayong gagawin tutulungan ko po kayo. Hindi na, iha. Dito na lang kayo ng kaibigan mo. Uuwi rin ako pagkatapos ko doon. Sige po, Tay. Ingat kayo, Hindi ko maiwasan ang pasimpleng pagkunot ng aking noo nang makita kong saglit na tinapunan ni Itay ng tingin ng kaibigan ko. Kakaiba ang paraan ng pagtingin na yon. Kakaiba rin ang tingin ni Rezel sa tatay ko. Hindi sa malaswang paraan o may masamang iniisip pero kakaiba talaga. Hindi ko maipaliwanag kung ano yon. Basta ang alam ko lang may mali sa tinginan nilang dalawa at hindi ko nagustuhan ang bagay na yon. Gusto ko sanang itanong kay Rezel kung anong meron pero parang umurong bigla ang aking dila. Hindi ako nakapagsalita. Parang ako patuloy ang nahihiya sa sarili kong pamamahay. Maya-maya pa, nagulat ulit ako sa biglaang pagdalaw sa akin ng nobyo kong si Drake. Uy, mahal! Napadalaw ka. May lagnat ka pa. Hello, mahal. Magandang umaga. Namiss lang kasi kita. Saka wala na akong lagnat. Ganun ba? Mabuti naman kung ganun. Halika, tuloy ka. Pagpasok ni Drake sa bahay namin, sumalubong kaagad sa kanyang paningin si Rezel. Ewan ko pero parang nag-iba kaagad ang ekspresyon ng mukha ng nobyo ko. Hindi siya mukhang dismayado dahil kasama namin ang kaibigan ko. Kundi mukha siyang gulat at takot dahil sa nakita niya. Litong-lito na ako noong mga sandaling yon. Hindi ko maintindihan kung bakit kakaiba ang tingin nila kay Rezel. Una si Itay, tapos sunod ang nobyo ko. Mahal, nagdala nga pala ako ng pangmerienda saka maraming prutas. Saan ko ito ilalagay? Sa kusina lang yung mga prutas, mahal. Yan namang pangmerienda, dito yan sa sala. Salamat nga pala, nag-abala ka pa. Naku, wala yun. Saka dito ko rin balak tumambay sa bahay ninyo buong araw Talaga? Wala ka bang ibang lakad ngayon? Wala ka bang ibang aasikasuhin? Wala, mahal. Magpapahinga lang ako dito sa inyo ngayon. Ang ingay kasi sa bahay. Dumalaw yung pamangkin kong makulit. Ganun ba? Sige. Habang kinakausap ko ang aking nobyo, pinapakiramdaman ko rin ang paraan niya ng pagtingin kay Rezel, maging ang tingin ng kaibigan ko sa kanya. Parang pag-aalala at takot ang nakikita ko sa mga mata ni Drake. Isang bagay na hindi ko maintindihan kasi bakit naman siya matatakot sa kaibigan ko. Kay Rezel naman, parang hindi na rin tama ang paraan niya ng pagtingin kay Drake. Para niyang inaakit ang nobyo ko kaya medyo naiinis ako. Maya-maya pa naisipan ni Drake na gumawa kami ng fruit salad mula dun sa dala niyang mga prutas. Nakapagdala rin pala siya ng ibang ingredients kaya hindi na kami lalabas ng bahay para bumili. Tulong-tulong kaming tatlo sa paggawa.
Pero bigla kong naisipan na magkunwaring nadudumi at pupunta ng palikuran. Yun na nga ang ginawa ko. Ang sabi ko, maiwan ko na muna silang dalawa ron sa kusina at dudumi lang ako saglit. Pero ang totoo, hanggang sa may pintuan lang ako. Doon ako nagtago at nakinig sa kanilang dalawa. Hindi nagtagal, narinig kong unang nagsalita si Rezel. Drake, ilang taon na ba kayo ni Melanie? Wala pa kaming 1 taon. Ah, ganun ba? Ilang buwan na kayo? Magwawalo pa lang. Naku, hindi pa pala matagal ang relasyon nyo. Oo, hindi pa. Kayo, ilang buwan na kayong magkaibigan ng nobya ko? Mga 3 buwan, di ba? 4 na buwan? Mga nasa ganyan nga, pero hindi na mahalaga yun sa amin. Yung sa inyo ang interesado ako. Ano? Anong ibig mo sabihin? Alam naman natin na kahit yung mga mag-asawa, naghihiwalay, di ba? Tapos, anong gusto mong ipalabas ngayon, Rezel? Wala naman. Gusto ko lang sabihin na hindi lahat magkakatuluyan habang buhay. Oo, kapag hindi tunay ang pagmamahal, ibahin mo kami ni Melanie. Talaga? Bakit? Ano ba nakita mo sa kanya? Ano sa tingin mo? Marami naman siyang katangian na kamahal-mahal, di ba? Sigurado ka ba dyan, Drake? Oo naman, siguradong sigurado. Talaga? Anong tingin mo sa akin? Ha? Ano bang ibig mong sabihin? Tinatanong ko kung anong tingin mo sa akin. Maganda ba ako para sa'yo? Ano? Sagutin mo na lang ang tanong ko, Drake. Hindi mo naman ikamamatay yan eh. Magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi. Kaya oo, maganda ka naman. Pero para sa akin, si Melanie na ang pinakamaganda sa lahat. Nakakatawa naman ang bagay na yan. Baka nabulag ka lang. Hindi ko na natiis ang mga sinabi ni Rezel sa nobyo ko. Kaya nagkunwari akong tapos na at bumalik na sa kusina. Magsasalita na sana ako para magkunwaring wala akong narinig pero hindi ko inaasahang magpapaalam na kaagad si Rezel. Ang sabi niya may gagawin pa raw siyang mahalaga kaya kailangan na niyang umuwi. Hindi ko naman siya pinigilan kaya nakaalis na siya kaagad. Saka ko kinausap si Drake. Ano yun, mahal? Narinig ko kasing nag-uusap kayo ni Rezel. Ano? Narinig mo? Kanina ka pa ba dyan? Oo, hindi naman talaga ako dumumi. Andyan lang ako sa tapat ng pintuan, nagtatago. Naku, kung ganon, narinig mo pala lahat? Oo. Hindi ko nga alam kung matutuwa ba ako o mag-aalala na narinig mo eh. Kasi kaibigan mo yun. Oo nga eh. Mukhang nilalandi ka yata ni Rezel. Ganun na nga ang napapansin ko, mahal. Kaya nga, naiilang ako eh. Ano bang meron dyan sa kaibigan mo? Bukod sa mapanganib ang pagkatao niya, mukhang malandi pa ha? Mapanganib ang pagkatao? Anong ibig mo sabihin? Nandito na ako, anak! Bago pa man makasagot si Drake, nagulat na ako sa biglaang pagdating ni Itay. Talagang sumulpot lang siya ng biglaan sa kusina. Ni hindi ko man lang napansing nasa labas siya ng bahay. Hindi kasi tumahol ang alaga naming aso. Naputol ang usapan namin ni Drake dahil doon. Baka kasi kung ano pang isipin niya. Kakaiba pa naman mag-isip ang mga matatanda. Si Itay na lang ang pinakinggan namin dahil gaya ng lagi niyang ginagawa, may dala na naman siyang balita para sa amin. Iho, alam niyo ba, mainit-init pa ang balitang ito. Oh, ano na naman po ba yan, Tay? Sabihin niyo na at wag na kayong magpabitin pa dyan. Oo, Iha, nabalitaan ko. May namatay na naman daw kagabi. Po? Sino daw po? Batang pamangkin ng kakilala ko. Ay, grabe. Nagulat talaga ako sa balitang yon. Eh, bakit daw po, Mang Mario? Ano daw yung kinamatay ng bata? Ganun pa rin, Iho. Parehas pa rin sa paraan ng pagkamatay ng mga nauna. Siguradong aswang pa rin ang may kagagawan nun. Naku naman, hindi na talaga matigil-tigil ang pangyayaring yan dito, no, Tay? Kailan kaya ulit babalik ang kapayapaan dito sa baryo natin?
Hanggat hindi nahuhuli o napapatay ang kung sino mang aswang na yan, ay nako, talagang palaging nasa panganib ang buhay nating lahat dito. Tamang tatay mo, mahal. Kaya dapat palagi tayong mag-iingat. Hindi natin alam kung sinong kalaban natin. Oo, kaya ikaw iha, wag na wag ka masyadong lumabas o gumala mag-isa ha, kahit kasama mo pa yung Rezel na yon. Hindi na ako nakasagot pa sa mga sinasabi ni Itay sa akin. Kinakabahan na rin ako kahit hindi ako masyadong naniniwala sa mga bagay-bagay na hindi ko nakikita. Iba lang talaga yung pinag-usapan nilang aswang kasi hindi ko pa yun nakikita. Tunay namang marami na yung nabiktima sa baryo namin. Makalipas ang ilang araw, biglang may pagbabago sa takbo ng buhay ko. Hindi ko inakalang muling magtatagpo ang landas namin nung lalaking nagpakilala sa akin dati. Yung sinasabi kong halos kasing edad lang ng tatay ko. Nagulat ako sa bilis ng pangyayari kasi nalaman niya kung saan ako nakatira. Paminsan-minsan ay dumadaan na siya sa bahay namin. May mga pagkakataon ding dinadalaw na niya ako, lalo na kapag mapansin niyang wala si Itay sa bahay. Hindi naman ako nakaramdam ng takot kasi mukhang mabait at maalaga naman ang lalaking yon. Hanggang sa isang araw, muli siyang nagpunta sa bahay namin kung kailan nasa bukid si Itay noon. Tinitingnan ang mga pananim naming gulay kung pwede na bang i-harvest. Salamat at pinatuloy mo ulit ako dito sa inyo, Melanie, ha? Wala naman po akong pagpipilian eh. Parang ang bastos naman po kung itataboy kita. Ayan ka na naman sa pagpopopo mo eh. Sinasaktan mo lang ang damdamin ko niyan. Naku, pasensya na. Halos magkasing edad lang po kasi kayo ng tatay ko. Hindi naman. Mukha lang kaming magkaedad tingnan pero mas bata pa rin ako sa kanya. Medyo natatakot nga ako pumunta rito kapag nandito yung tatay mo kasi baka habulin niya ako ng lagari. Mabait po ang tatay ko pero baka magawa niya talaga yun. Hindi naman nakakapagtaka. Grabe ka naman sa akin, Melanie. Alam mo, ang hirap-hirap kayong umakyat ng ligaw sa'yo. Ha? Ligaw? Anong ibig niyo sabihin? Nako, hindi pa ba malinaw sa'yo ang ginagawa ko? Ginagawa ang alin? Melanie, ilang beses na akong dumadalaw dito sa inyo. Akala ko nahalata mo nang nangliligaw ako sa'yo. Ano? Nanliligaw ka sa akin? Oo, bakit? Anong bakit? Ako nga ang dapat na magtanong sa inyo niyan eh. Bakit? Bakit mo ko nililigawan? At bakit hindi? Maganda ka, matalino, mabait. Gusto kita, kaya liligawan kita. Hindi man lang ho kayo nagpaalam sa akin. Pumayag ba ako na manligaw kayo? Kailangan pa bang magpaalam? Ang taong pursigido, nagkukusa na yun. Kaya nandito ako at nililigawan kita. Kasi gusto kitang maging nobya. Ano? Nagpapatawa ka ba? Alam mo bang may nobyo na ako? Oo, alam ko naman yun. Ano naman ngayon? Hindi pa naman kayo mag-asawa. Kaya may tsansa pa rin akong maging akin ka. Ay, Diyos ko. Mukhang nababaliw ka na yata eh. Ang mabuti pa ho, umalis na kayo at umuwi na sa inyo. Maraming salamat po sa pagdalaw sa akin. Sana po ito na ang huling beses na pupunta kayo dito sa amin. Akmang magsasalita pa si Mang Adolfo pero tinulak ko na siya palabas ng bahay saka sinarhan ng pinto. Tinawag niya pa ako pero sinigawan kong umalis na siya. Mabuti na lang at hindi na siya nangulit pa. Hindi ko kinaya ang kaganapang yun kaya nagpunta ako sa bahay ni Rezel. Gusto ko sanang magkwento sa nobyo ko pero nag-alinlangan ako kasi baka magalit siya kay Mang Adolfo at magkagulo pa. Kaya isinantabi ko na muna ang pagkadismaya ko kay Rezel nung nilandi niya si Drake. Wala naman kasi akong ibang kaibigan na pwedeng malapitan. Pagdating ko sa bahay nila Rezel, agad ako nagkwento at mukhang gulat na gulat siya sa nangyari. Anong sabi mo, Melanie? Nililigawan ka ni Mang Adolfo? Oo, Rezel. Sobrang nagulat nga ako eh. Sino ba namang hindi magugulat sa balitang yan? Hindi nalalayo ang edad niya sa tatay mo ah. Yun na nga eh. Saka isa pa, may nobyo na ako. Oo, Melanie, may nobyo ka na. Alam ba ni Mang Adolfo yon? Oo, alam niya. At teka nga pala,
kilala mo na pala si Mang Adolfo? Kailan pa? Ah, yun siya. Matagal ko nang kilala yun. Kumpare yun dati ng tatay ko eh. Ah, ganun ba? Anong gagawin ko ngayon, Rezel? Hindi pwedeng magpatuloy ang taong yun sa ginagawa niya. Baka magkagulo sila ni Drake kung malaman niya ang tungkol doon. Hayaan mo na lang. Hindi mo naman alam kung sino makakatuluyan mo eh. Hayaan mo naman ligaw siya. Ha? Ano sabi mo? Hahayaan ko lang si Mang Adolfo na ligawan ako? Oh, Melanie, bakit? Ano? Nababaliw ka na ba? At bakit ko naman siya hahayaan? Eh may nobyo na nga ako. Ay, kilala ko naman si Mang Adolfo, Melanie. Kapag may gusto siya, siya lang talaga makakapagdesisyon kung titigil siya o itutuloy niya hanggang sa makuha niya to. Wala ka na magagawa kahit umayaw ka pa. Hindi ako makapaniwala sa mga sinabi ni Rezel sa akin. Doon ko talaga harap-harapang napatunayan na hindi siya isang tunay na kaibigan. Saka hindi na dapat ako magtaka kasi mukhang gusto ni Rezel na maghiwalay kami ni Drake. Pero kahit anong mangyari, hindi ko hahayaang magtagumpay ang babaeng yun. Umuwi na lang ako sa amin nang hindi nagpaalam kay Rezel. Bahala na kung anong isipin niya sa akin. Kinaumagahan, inaya ako ni Itay na magpunta sa bukid namin para mag-harvest daw ng mga gulay. May konti kaming pananim nun. Handa nang i-harvest kaya tumulong na kaagad ako. Hapon na nang makauwi kami at doon lang kami naghapunan sa kubo namin. Inilakad ko kaagad sa palengke ang ilang mga gulay namin para mabenta ko na. Mabilis lumipas ang oras. Naubos din ang lahat ng paninda kong gulay kaya naglakad na ako pauwi. Doon, muli na naman akong inabangan ni Mang Adolfo. Ayoko sana siyang kausapin pero hinarangan niya ang dinadaanan ko. Pwede po bang tumabi kayo sa dinadaanan ko, Mang Adolfo? Kailangan ko na makauwi sa bahay eh. Hinihintay na po ako ng Itay ko. Sandali lang naman, Melanie. Huwag ka naman masyadong magmatigas dyan. Alam kong may gusto ka rin sa akin kaya huwag mo nang itago pa yan. Ano? Anong sinasabi niyo dyan, Mang Adolfo? Wala po akong gusto sa inyo at may nobyo na po ako. Kaya sana po tigilan niyo na ako. Hindi pwede, Melanie. Hindi ako titigil hanggat hindi kita nakukuha. Alam kong nagpapakipot ka lang dyan. Alam ko na mga ganyang galawan yung mga babae. Hindi po ako nagpapakipot sa inyo. Talagang hindi ko kayo gusto at wala akong balak na magkasala sa aking nobyo. Sus, yan ang gusto ko eh. Pakipot? Nakikiraan, Mang Adolfo. Uuwi na ako. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, Melanie. Kung hindi ka bibigay sa akin, papatayin kita. Ano sabi niyo? Tama ka nang narinig, babae. Papatayin kita kung magpapakipot ka pa. Pero bago ka, uunahin ko muna yung mga mahal mo sa buhay. Sino gusto mong mauna? Yung tatay mo ba o yung nobyo mo? Nababaliw ka, lalaki ka! Hindi na ako nagpadaig ng takot sa kanya. Napansin kong lasing si Mang Adolfo kaya hindi ko na siya pinatulan sa sagutan. Agad na akong tumakbo para ilayo ang aking sarili mula ron. Hanggang sa makarating na ako sa kabahayan, takbo pa rin ako ng takbo. Tinanong na ako ng mga kapitbahay namin kung anong nangyayari sa akin pero hindi ko sila pinansin. Pagdating ko sa bahay, pumasok kaagad ako sa kakinandado ang pintuan namin. Tuloy nagulat si tatay nang makita niya akong humahangos at parang hinahabol ng multo. Melanie, anak, napano ka? Bakit ka humahangos dyan? Para kang hinahabol ng multo ah. Tay, daig pa po talaga to ng multo. Ano, bakit? Sino humahabol sa'yo? Hindi ko po alam kung hinabol niya pa rin ako hanggang dito eh. Basta po, muntik na ako mapahama kanina. Bakit nga, Iha? Ano bang nangyari? Sabihin mo na kagad sa akin dahil may ibabalita rin akong mahalaga sa'yo. Talaga po? Kung ganun, mauna na kayo, tay. Sabihin mo muna sa akin kung ano yan. Ay hindi, Iha. Ikaw nang mauna. Mukhang seryoso yan sa'yo eh. Sige na, magsabi ka na. Eh kasi po, tay, may gustong pumatay sa akin. Ano? Pumatay? Tama bang pagkakarinig ko, Melanie? Opo, tay.
Tama po. Aba, hindi na maganda yan ah. Sino ba yung taong yan? Saka ano bang nangyari at gusto kanyang patayin? Nagkaroon ka ba ng kaaway? Hindi po, Tay. Alam niyo namang hindi ako palaaway eh. Ano ngang nangyari? Pwede ba, Melanie? Sabihin mo na lang ng diretsyo. Hindi yan, paputol-putol ka dyan. Nagsasayang ka lang ng oras eh. Ano po kasi, may lalaking nagkagusto sa akin. Hindi ko po siya gusto, pero pinipilit niya ako. Pinupwersa niya ako. Tapos nung tinanggihan ko siya, gusto niya akong patayin. May siraulo pala ang taong yun eh. Sino ba yun, Iha? Bakit ngayon ko lang nalaman ng tungkol dyan, mahal? May iba palang nagkakagusto sa'yo? Drake, nandito ka pala? Oo, nasa kusina ako kanina, nagluluto. Narinig ko lang ang usapan ninyo. Ano ba nangyayari, mahal? Ayos ka lang ba? Hindi ko inakalang nandun pala si Drake sa bahay namin. Tuloy ay parang umurong ang aking dila na magsumbong kay Itay kung sinong lalaking nagbanta sa buhay ko. Pero mapilit ang aking nobyo. Ayaw niyang manahimik lang ako, kaya sa huli napilitan akong ipagtapat sa kanilang dalawa ni Itay ang katotohanan. Gulat na gulat sila nang malaman nilang kasing edad ni Itay ang lalaking nagkagusto sa akin. Pero kung nagulat sila sa aking kinuwento, mas nagulat ako sa binalita ni Itay sa akin. Hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi mo sa amin ngayon, Iha. Opo, Tay. May hirapan po talaga kayong maniwala kasi kasing edad nyo lang si Mang Adolfo. Sa dinami-rami ng babaeng pwede niyang magustuhan, ako pa talaga na halos kasing edad lang ng anak niya kung meron man siya nun. Hindi yan ang ibig kong sabihin, anak. Po? Bakit? Ano po ba yun, Tay? Kasi anak, sino ba namang mag-aakala na ang lalaking nagkagusto sa'yo ay siya ring aswang ng baryo natin? Po? Ano sabi nyo? Pakiulit nga. Namali yata ako ng dinig eh. Tama ka nang narinig, mahal. Kanino ko lang din nalaman na si Mang Adolfo pala ang aswang dito sa atin. Kaya nagpunta ako rito sa inyo kasi nag-alala ko para sa inyong dalawa ng tatay mo. Teka nga lang, sandali lang ah. Ipaliwanag nyo nga muna sa akin. Paano nangyari yun? Paano si Mang Adolfo ang aswang dito sa atin? Anong paano, anak? Siya ang aswang. Yun na yun. Wala nang paano-paano kasi aswang talaga siya. Siya ang nambibiktima ng mga tao rito sa ating baryo. Siya ang panganib sa ating paligid. Pero, paano hindi ko po napansin na aswang pala ang taong yun? Aba, malay namin, Iha. Saka mahusay naman talaga magpanggap ang lalaking yun. Wala ngang ni isang nakapansin sa tunay niyang katauhan eh. Kahit yung mga kaibigan pa niya. Tama ang tatay mo, mahal. Nangyari lang talaga na may nakakita kay Mang Adolfo habang nambibiktima siya ng tao. Kaya nailigtas ang taong yun bago pa malapan ang aswang na yun. Oo, Iha. May saksi sa huling pangyayaring yun. Pero, hindi ko po maintindihan, Tay. Hindi ba't ang sabi nyo nung nakaraan sa akin, babae ang hinihinalang aswang kasi mahaba raw po ang buhok? Naku anak, gumamit kasi ng wig ang Adolfong yun. Inakala tuloy ng mga taong nakakita sa kanya na babae siya, lalo na't hindi talaga nakita ang mukha niya noon. Aba, matalino rin pala ang Mang Adolfo na yun ah. Oo, mahal. Kaya ikaw, magdoble ingat ka na talaga sa susunod. Huwag ka nang pupunta sa kung saan-saan na wala kang kasama, ha? Lalo na ngayon may gusto pala sa'yo ang aswang na yun. Oo, Iha. Saka pinagbantaan pa niya ang buhay mo. Naku naman oh, bakit ba biglang nagkaganito ang buhay ko? Kabado na nga ako nung mga sandaling yon. Sumakit pa ang ulo ko. Masyado kasi ako nagulat na aswang pala si Mang Adolfo. Ilang beses pa naman kaming magkasama nun sa bahay namin kasi lagi nga siyang dumadalaw tuwing wala ang tatay ko. Mabuti na lang talaga at hindi niya pa ako naisipang biktimahin nun. Siguro nga ay totoong may gusto siya sa akin pero hindi naman ganun kalalim kasi nakuha niya pa ring pagbantaan ang buhay ko. Kinagabihan, umuwi na si Drake sa kanila. Kinaumagahan naman ay maagang nagpunta ng simbahan si Itay para sa ministry niya. Naubusan kami ng tubig na maiinom kaya nag-igib muna ako. Hindi yun malayo mula sa aming bahay pero hindi rin ganun kalapit. Saka may iilang bahay pa rin na nakapaligid kung saan kami nag-iigib. Sakto namang nagpang-abot kami ni Rezel doon. Hindi agad ako naging komportable sa presensya niya. Ayaw ko siyang kausapin kaya tahimik lang ako habang nag-iigib ng tubig. Kaya lang, bigla siyang nagsalita.
Melanie, hindi ka ba naaawa kay Mang Adolfo? Ha? Ano sabi mo, Rezel? Alam kong narinig mo ako. Ano ba sinasabi mo dyan? Anong maawa? Bakit naman ako maaawa sa kanya? Dahil totoo may gusto siya sa'yo, kahit napakalaki ng agwat ng edad nyo. Akala ko ba maawain ka? Oo, Rezel, maawain ako, pero hindi sa lahat ng bagay. Hindi ka ba kinikilabutan dyan sa mga sinasabi mo? Unang-una sa lahat, mahal ko ang nobyo ko. Hindi ko siya ipagpapalit sa iba, lalong-lalo na sa katulad ni Mang Adolfo na isang aswang. Ha? Ano? Anong sabi mo, Melanie? Aswang? Sino? Si Mang Adolfo? Oo, bakit? Hindi mo pa ba narinig ang balita tungkol dyan? Ay naman, Melanie. Nagpapapaniwala ka talaga sa chismis, no? Naniniwala kang aswang si Mang Adolfo? Walang masama kung maniniwala ako, lalo na't nag-iingat lang din naman ako. Ay, ang babaw mo pala kung ganon, Melanie. Naniniwala ka sa mga bagay-bagay na hindi mo naman nasasaksihan. Hindi ako makapaniwalang bobo ka pala. Alam ba ng nobyo mo ang tungkol sa katangahan mong yan, ha? Rezel, pwede ba tumahimik ka? Huwag mo akong simulan dito. Hindi, Melanie. Nagtataka lang ako kung bakit ikaw ang pinili ni Drake. Hindi ka naman perpektong babae. At ikaw, Rezel, sa tingin mo ba perpekto ka? Marunong ka na palang magmaldita ngayon, ha? Oo, marunong talaga ako, Rezel. Marami akong alam gawin. Sa katunayan, marunong nga akong manampal eh. Lalo na kapag hindi ka patatahimik dyan. Ha? Ewan ko sa'yong bruha ka. Dyan ka na nga. At nilayasan na nga ako ng babaeng yun kahit hindi pa siya tapos sa pag-iigib ng tubig. Patapos na rin ako noon kaya umuwi na ako agad. Pagbalik ko, tahimik pa rin ang bahay at wala pa rin si Itay kaya nagluto na ako ng ulam para sa pananghalian namin. Habang kumikilos ako sa bahay, hindi ko pa rin maiwasang mainis kay Rezel. Halata kasing may gusto siya kay Drake kaya ganun na lang niya kagustong pansinin ko si Mang Adolfo. Malakas ang hinala ko na aagawin ng kaibigan ko ang aking nobyo. Pero hindi ako papayag na mangyari ang bagay na yon. Magkakamatayan muna kaming dalawa. Ayos lang din sa akin kahit masira pa ang pagkakaibigan namin. Basta wag lang siyang magtagumpay na ilayo sa akin ang lalaking mahal ko. Pag-uwi ni Itay, napansin niyang tahimik lang ako habang kumakain kami. Madalas naman ay madaldal ako kahit punong-puno pa ng pagkain ng aking bibig. Akala ko ay palalampasin lang yun ni Itay, pero hindi. Talagang tinanong niya ako. Melanie, anak, anong klaseng mukha na naman ba yan? Po? Ano po mukha? Yan, yung mukha mo. Bakit ka nakabusangot? Kanina pa kita napapansin ganyan na. Bakit? Ano ba naman yan? Huwag mo sabihin sa aking dinalo ka na naman dito nung aswang na Adolfong yon. Abay, talagang matataga ako ng ulo nun kahit pastor pa ako ng simbahan natin. Hindi naman po ganun kaseryoso. Hindi. Bakit? Ano ba yan? Hindi po, Tay, hindi po yun. Si Rezel po kasi, nag-usap kami kanina dun sa igiban ng tubig. Nagpang-abot kami. Oy, bakit naman, Melanie? Ano bang problema ninyo? Kumusta na pala yung batang yon? Nag-away na nga po kami, Tay. Ha? Nag-away kayo? Bakit naman? Kasi po, parang binabastos niya na kasi ang relasyon namin ni Drake eh. Ano? Bakit naman daw? Ano bang ginawa ng batang yon? Gusto niya po kasing bigyan ko ng pagkakataon si Mang Adolfo na papasukin sa buhay ko, Tay. Ano ka mo? Aba, nababaliw na yung kaibigan mo ah. Anong papasukin sa buhay mo? Nasisiraan na yata yan ang baita. Yun na nga po eh. Alam naman niyang mahal ko ang nobyo ko tapos ngayon bigla niyang sasabihin sa akin na bigyan ko ng chance si Mang Adolfo. Ang tandahan na nga po nun eh. Bakit naman niya nasabi sa iyo yun, Iha? Hindi ko po alam. Sabi niya sa akin hindi ba daw ako naaawa kay Mang Adolfo. Mukhang seryoso nga raw po sa akin ng taong yun. Anong seryoso? Pinagbantaan na nga ng aswang na yun ang buhay mo, Iha. Kaya nga po eh, sakan sabi ni Rezel, hindi raw po siya naniniwalang aswang si Mang Adolfo. Abay, opinyon niya rin yan. Hayaan mo siya kung ayaw niya maniwala. Baka kapag siya na mismo makasaksi, doon pa maniniwala ang batang yon. Siguro nga po. Sana masaksihan niya para maniwala siya. Saka isa pa anak, bakit ka ba niya pinagtutulakan kay Adolfo? Hindi kaya may lihim na pagtingin niyang kaibigan mo sa nobyo mo, anak? Yun din nga pong hinala ko, Tay. Malakas ang kutob ko sa bagay na yan. Oo, Iha.
Mukha kasing gumagawa siya ng paraan para masira kayo ng nobyo mo. Nako, wag mong hayaang magtagumpay ang babaeng yon, anak. Talagang hindi, Tay. Ano siya, sinuswerte? Ganyan nga, anak. Dapat ipaglaban mo ang nararapat. Saka isa pa, baka may kinalaman ng kaibigan mong yan sa mga aswang. Ay nako, baka nagpapanggap lang siya na hindi naniniwalang aswang si Adolfo, pero ang totoo pala, isa rin siyang aswang. Ano sa tingin mo, anak? Ewan ko po sa kanya. Ayokong isipin pa ang tungkol doon, pero sa bagay, mukhang hindi naman po imposible ang iniisip nyo. Kasi na hindi man lang po nagulat si Rezel nung sinabi kong si Mang Adolfo ang aswang na nambibiktima sa mga tao dito sa baryo natin. Parang natatawa lang po siya sa akin kasi naniniwala daw po ako sa mga chismis. Ay, wag mo nang pansinin ang batang yun, iha. Kung ayaw niyang mag-ingat, hayaan mo siya. Basta ikaw, anak, mag-iingat ka palagi, ha? Opo, Tay. Habang abala nga kami ni Itay sa pag-uusap, hindi ko inaasahang biglang dumating si Rezel sa bahay namin. Gulat na gulat ako pati si Itay sa biglaan niyang pagdating. Ni hindi ko siya napansing paparating na pala sa bahay namin. Bigla-bigla na lang sumulpot doon sa aming bakuran. Oh, Rezel, anong ginagawa mo rito? Melanie, pwede ba tayong mag-usap? Anong pag-uusapan natin? Gusto ko lang sanang humingi ng pasensya sa'yo. Talaga ba? Anak, maiwan muna kita, ha? Harapin mo muna yung kaibigan mo. Ano pa nga ba? Ayokong patuloyin si Rezel sa bahay namin kaya ako na mismo ang lumabas. Nandun lang siya sa bakuran namin habang nag-uusap kami ni Itay sa may balkonahe. Hindi ko alam kung anong nakain ng babaeng yon at bigla yatang bumait. Parang maaga siyang nakapag-isip-isip sa kamalian ng mga sinasabi niya tungkol sa akin. Doon ko siya dinala sa gilid ng bahay namin kung saan nandun ang malaking puno ng mangga para makasilong din kami sa sikat ng araw. Rezel, ano bang kailangan mo't napadalaw ka dito? Melanie, pasensya ka na talaga sa mga nasabi ko, ah. Ano pa nga ba? Siyempre, magpapasensya ako. Alangan namang habang buhay kitang kamumuhian, 'di ba? Pero sana, wag mo nang ulitin yun, ha? Oo, pangako, hindi na. O sige, yan lang ba sasabihin mo? Gusto ko lang bumawi sa'yo. Medyo matagal na rin tayong hindi nakakapag-bonding eh. Ililibre sana kita. Talaga ba? Oo, may ipon naman ako eh. Kain tayo sa masarap na karenderya. Libre ko. Hindi na nga ako nakatanggi nun. Nagpaalam ako kay Itay at sobrang kunot ang kanyang noo. Halatang tutol siya pero wala pa ring nagawa kasi lumarga na ako at sumama na kay Rezel. Ayoko rin naman talagang magtanim ng sama ng loob sa kaibigan ko o sa kahit na sino kasi masyadong mabigat yun sa pakiramdam. Ang mahalaga ay nagsisi na siya at humingi ng pasensya. Habang naglalakad kami, tahimik lang si Rezel. Paminsan-minsan tinatanong ko siya ng kung ano-anong bagay pero isang tanong, isang sagot lang ang ginagawa niya. Sunod lang ako na sunod sa kanya hanggang sa napadpad na kami sa daanan na hindi pamilyar sa akin. Kaya medyo nagtaka ako. Rezel, saan ba tayo pupunta? Basta sa karinderya lang. Sigurado ka bang dito ang daanan? Kakahuyan na to eh. Shortcut kasi to. Malayo kung doon tayo sa kabahayan dadaan. Kaya mas okay dito. Ganun ba? Sige. Hindi ko alam pero bahagya akong kinabahan ng mga sandaling yon. Parang may mali. Hindi ko makikita ang ekspresyon ng mukha ni Rezel kasi nasa likuran niya ako pero pakiramdam ko may kakaiba nang nangyayari. Bigla akong kinutuban na hindi na tamang daan yung dinadaanan namin hanggang sa nagulat na lang ako nang biglang may lalaking humarang sa aming harapan. Mabuti naman at nadala mo na din dito si Melanie, Rezel. Mga Adolfo, yan ang request mo Nasaan ang bayad? Mamaya na yan, babae. Masyado ka namang excited. Saka pareho naman tayong makikinabang sa kanya. Teka, Rezel, anong ibig sabihin nito?
Huwag mo nang itanong kung ano sa tingin mo ang halata na, Melanie. Ano? Kunin mo na nga yung babaeng to, mga Adolfo! Walang hiya ka! Traidor ka, Rezel! Traidor! Tatakbo na sana ako palayo nun, pero mabilis silang kumilos para pigilan ako. Agad akong nagpumiglas habang ginagapos na ako ni Mang Adolfo. Sigaw ako ng sigaw para manghingi ng saklolo kahit alam kong malabong may makarinig sa akin mula sa kakahuyang yon. Napapaiyak na nga ako sa takot hanggang sa tuluyan nilang nagapos ng lubid ang aking katawan. Pagkatapos nilagyan ni Rezel ng takip ang mga mata ko. Hindi ko naman yung matanggal kasi nakagapos ang mga kamay ko. Saka ako pinasa ni Mang Adolfo at dinala sa kung saan hindi ako pamilyar sa lugar. Silang dalawa lang ni Rezel ang nandun. Pagbaba ni Mang Adolfo sa akin, tinanggal niya agad ang aking takip sa mata at isinunod niya sa pagkalag ang lubid na nakatali sa katawan ko. Parang panatag silang huwag na akong itali kasi siguradong mahihirapan din naman ako makalayo sa lugar na yon. Nilibot ko ang aking paningin sa paligid at nakita kong may maliit na kubo ron pero pinaglumaan na. Kaya lalo akong kinabahan sa naiisip kong mangyayari sa akin. Walang yakang babae ka! Napaka-traidor mo! Sabihin mo na ako anong gusto mong sabihin, Melanie. Wala akong pakialam. Pagod na ako makita ka sa perpektong buhay mo! Ano ba sinasabi mo dyan? Ay, hindi mo nga naman pala alam, ano? Hindi alam ang alin, ha? Kung sa bagay, hindi ka naman kasi marunong mag-obserba sa paligid mo, Melanie. Alam mo bang halos ikamatay ko na ang pagkaingit ko sa'yo? Ikaw na maganda, matalino, mahinhin, mabait. Ikaw na babaeng mahal na lahat ng tao sa paligid mo. Tapos ako, paano naman ako, Melanie, ha? Ano yung sinasabi mo dyan, Rezel, ha? Nasa iyo na ang lahat ng bagay na gusto ko maranasan ko. At tapos, kasalanan ko ba yon, Rezel? Kasalanan ko ba? Oo! Kasalanan mo! Dapat lang na kasalanan mo kasi pabida ka! Bida-bida! Hindi ko inasahang sasapakin niya ako ng mga sandaling yon. Masyado ako nagulat sa pagiging marahas ni Rezel. Kung usapan lang, ayos lang sana. Pero bigla siyang nanakit kaya hindi na rin ako nagpatalo at nilabanan ko na siya. Ano ba, Rezel? Akala ko ba may malalim na pinaguhugutan niyang ines o galit mo sa akin? Pero naiinggit ka lang pala! Inggitera ka! Hindi ako inggitera! Sadyang maswerte ka lang sa buhay mo at minalas ako! Pero ngayon, magkakabaliktad yon kasi sisiguruhin kong ikaw naman ang mamalasin! Nagsabunutan na kami ni Rezel nung mga sandaling yon. Nahagip ng paningin ko si Mang Adolfo sa gilid na nanonood lang sa amin at sobrang lapad ng pagkangisi niya. Natutuwa siyang nakikita kaming nag-aaway. Sinubukan ko lang na atakihin si Rezel sa kahit na anong paraan pero aminado akong hindi ako mahusay makipaglaban. Kaya napuruhan niya ako. Hindi pa rin ako nagpatalo. Kahit medyo nahihilo na ako sa bawat sapak, suntok, sabunot, sakal, sipa, tadyak at kung ano-ano pang atake ni Rezel sa akin, lumaban pa rin ako. Ayokong mamatay sa lugar na yon. Sa kabutihang palad, nakabawi ako ng lakas kaya buong puwersa kong hinila ang buhok ni Rezel saka pinukpok ang kanyang noo sa puno ng kahoy na nandun sa gilid namin. 2 beses ko siyang pinukpok doon kaya agad siyang nanghina hanggang sa nahimatay siya at bumagsak sa lupa. Kabado ako na masaya. Kahit papano ay nag-aalala pa rin ako, hindi para kay Rezel kundi para sa sarili ko kasi ayoko makadisgrasya ng tao. Mahusay at natalo mo ang kaibigan mo, Melanie. Mang Adolfo. Ngayong tapos na kayong magpatayan dyan, ako naman. Ano ba talagang kailangan mo sa akin? Hindi pa ba halata? Siguradong alam mo na kung anong klaseng pagkatao meron ako, Melanie. Pagkatao? O baka naman pagkaaswang? Natumbok mo! Ganun nga ang ibig kong sabihin. Hindi na nga ako malayang maglibot kung saan-saan dahil pinaghahanap na ako ng mga tao rito. Gusto nila akong hulihin. Gusto nila akong patayin. Dapat lang! Sa dami ng mga biniktima mo, dapat lang na mabura ka sa listahan ng mga buhay. Ano ngayon ang pinuputok ng butsi mo, Mang Adolfo? Ha!
Matapang ka talagang babae ka. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo ngayon. Bago pa man ako mapatay ng mga taong naghahanap sa akin, sisiguraduhin ko munang matitikman muna kita. Ano? Ano ibig mo sabihin? Alam kong alam mo na kung anong ibig kong sabihin, babae. Dalawa lang naman ang kahulugan nun. Una, titikman ko ang katawan mo. Ikalawa, titikman ko ang iyong dugot laman. Masarap ka siguro, no? Hindi! Hindi mo pwedeng gawin yan sa akin! Talaga ba, Melanie? Bakit? Ano bang laban mo sa akin? Tatakas ka rito? Sa tingin mo ba makakatakas ka pa? Bakit naman kita dadalhin dito kung alam kong pwede ka pang makatakas? Kaya kita kinalagan kasi alam ko na kahit tumakbo ka papalayo, mahahabol at mahahabol pa rin kita. Demonyo ka! Oo, talaga! Talagang demonyo ako! Kung hindi ka sana nagpakipot sa akin, bubuhayin pa sana kita! Dahan-dahan siyang humakbang papalapit sa akin habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Pulang-pula ang mga yon na para bang nakahit-hit ng pinagbabawal na gamot. Daig niya pa ang pagbumukha ng isang adik. Naglalaway siya at lagi niyang nilalabas ang kanyang ngipin. Parang anumang oras ay gusto niya kaagad akong kagatin at lapain. Sobrang nataranta ako nung mga sandaling yon. Alam kong wala akong laban sa kanya kasi malakas siya, kaya tumakbo na kaagad ako palayo sa kanya. Pero sobrang bilis niya at nahabol niya ako. Agad niya akong hinila sa katinulak kaya bumagsak ang katawan ko sa lupa. Sobrang hapdi ng tuhod ko pero tiniis ko lang yon kasi wala akong balak na sumuko sa kamay ng isang aswang. Kung papatayin at kakainin niya man ako, mas matatanggap ko pa kung agad niyang gagawin yon kesa pagsamantalahan niya muna ako bago patayin. Gusto kong lumaban pero pakiramdam ko napakahina ko kaya hindi ko na napigilang umiyak. Kung ako sa'yo, hindi na ako magmamatigas pa, Melanie. Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Ano bang kasalanan ko sa'yo, mga Adolfo? Wala naman. Maliban sa tinanggihan mo ko, wala ka ng ibang kasalanan sa akin. Sadyang sinaktan mo lang ang damdamin ko. Kaya heto ang napala mo ngayon, Melanie. Mga Adolfo, huwag niyo pong gawin sa akin to. Nagmamakaawa ako sa inyo. Naku, talaga ba? Nagmamakaawa ka na ngayon? Bago yan ah. Kanina lang sobrang tapang mo, tapos ngayon bigla kang nagmamakaawa? May binabala ka siguro, no? Wala po. Wala akong binabalak. Hindi mo ko maiisahan, Melanie. Kahit umiyak ka pa ng dugo dyan, hindi mo ko maiisahan. Parang awa niyo na po. Marami pa akong pangarap sa buhay. At ano naman ang pakialam ko ron? Hindi ko nahawak ang takbo ng buhay ko, Melanie. Kahit saan ako magpunta, siguradong huhulihin at papatayin ako ng mga tao. Kaya hindi ako papayag na mamatay nang hindi nakukuha ang gusto ko. Pwes mamamatay ka nang hindi nakukuha ang gusto mo! Drake! Sobrang nagulat ako sa biglaang pagsulpot ni Drake sa kinaroroonan namin. Kasunod niya ang tatay ko may bitbit na mahabang itak, parang sasabak sa laban. Si Drake rin may dalang kutsilyo. Drake! Itay! Ano ginagawa niyo rito? Sa halip na sagutin ako, parang kidlat lang na sinugod nilang dalawa ang kalaban namin na nasa aking harapan. Kaya mabilis akong napatayo saka umatras ng ilang hakbang palayo sa kanila. Kung kinakabahan ako kanina, mas kinakabahan ako nung mga sandaling nakikipaglaban na sina Drake at Itay kay Mang Adolfo. Nanginginig ako sa takot lalo na't may dala silang mga patalim na posibleng magpahamak sa kanila. Hindi sanay sa ganung uri ng laban ng nobyo ko, lalong-lalo na si Itay, na isang pastor sa simbahan. Hindi ko na nga mapigilan ng sumigaw. Drake! Itay! Mag-iingat kayo! Melanie, mabuti pa umalis ka na rito. Oo anak, may mga kasama kaming naglilibot sa gubat na to para hanapin ka. Sigurado makikita mo rin sila pag alis mo rito.
Ano? Hindi pwede yun, Tay! Hindi ko kayo iiwan dito! Melanie, sige na, umalis ka na! Hindi nga pwede, Drake! Bakit hindi? Kasi hindi ko naman alam ang daan paalis dito. Baka maligaw ako. Eh di lalo kayo mahihirapan sa paghahanap sa akin. Hindi ko alam kung maiinis ba ako noon sa sinabi ni Drake sa akin o maiinis ako sa sarili ko. Napakawalang kwenta ko naman kasi nung mga sandaling yon. Naglalaban na nga sila at nagbubugbugan, wala pa akong ginawa kundi ang mamroblema na baka maligaw ako kung mauuna akong umalis sa kanila sa gubat na yon. Kaya hindi na nga ako nauna. Hinintay kong matapos sila sa laban at binala ko ring tumulong. Naghanap ako ng kahoy na pwede kong gamitin para paluin o pukpukin si Mang Adolfo. Pero bago ko pa man magawa yon, napatumba na siya ng nobyo ko. Unang bumagsak sa lupa ang mukha ni Mang Adolfo at talagang nakatikim siya ng lasa ng lupa. Nangihina na ang kalaban namin. Pinagtulungan siya ng dalawang lalaking galit na galit sa kanya. Ano? Masarap bang lupa, Mang Adolfo? Walang yakang aswang ka. Aswang ka na nga, baboy ka pa. Ang lakas ng loob mong saktan at pagtangka ang galawin ng anak ko, eh ang tanda-tanda mo na. Matanda ako. Kung ganon, sinasabi mo ring gurang ka na, Mario. Pasira ulo ka. Patawarin nawa ako ng Diyos dahil talagang mapapatay kita. Sige, patayin mo ko. Tay! Tama na po yan! Huwag niyo nang dungisan ng dugo ang kamay niyo! Hindi, Iha. Panganib sa buhay mo itong nilalang na to eh. Hindi na lang maghanap ng kaedad niya. Yung bata pa talaga. Talagang mapapatay ko to eh. Huwag na po, Tay. Maraming gustong pumatay sa aswang na yan. Ang mabuti pa itali niyo na lang siya sa kaipaubaya sa mga tao. Sila nang bahalang tumapos sa buhay ng nilalang na yan. Ako, kung hindi lang talaga ako takot na magkasala at kung hindi lang talaga kasalanan ng pumatay, siguradong katapusan mo na sana ngayong hayop ka. Tama na po yan, Mang Mario. Itali na po natin ang walang yan. Hindi niyo ako matatalo. Sige, manlaban ka kahit nanghihina ka na. Parang ikaw na mismong papatay sa sarili mo, demonyo ka. Nilapitan ko si Itay sa kahinawakan ng braso niya para kahit papano ay kumalma na siya. Mabait na tao ang tatay ko, pero kapag magalit siya, para din siyang nag-iibang tao. Si Itay talaga ang maihahalimbawa ko sa taong mabait na halimaw magalit. Maya-maya pa, naitali na nga nila ang kamay at tuhod ni Mang Adolfo. Siniguro nilang mahigpit ang pagkakatali ron, pero sapat lang na makapaglakad ang aswang na yon. Itatali sana nila sa puno, pero nagbagong isip nila. Nagyaya si Drake na umalis na kami ron para dalhin si Mang Adolfo sa kabahayan at ipaubaya sa kamay ng mga taong may galit sa kanya. Hawak nila Drake at Itay ang magkabilang braso ng kalaban naming aswang. Pero bago kami makaalis doon, bigla kong naalala si Rezel. Muntik ko nang makalimutan na nandun nga pala siya sa tabi, nakahandusay sa lupa at walang malay. Oh, ano bang hinihintay mo dyan, Iha? Tara na, umalis na tayo rito. Tay, paano po si Rezel? Hayaan mo ng babaeng yan dyan, Melanie. Magigising din yan at mamaya uuwi na sa kanila. Pero baka mapano siya rito. Ay nako, Iha. Wala namang baboy ramo dito para lumapas sa kanya. Hayaan mo na yan. Hindi naman niya ikamamatay kung makatulog siya ng ilang oras dyan. Tama ang kaibigan mo, Melanie. Tinraidor ka ng peking kaibigan mo na yan. Kaya tayo na at iwanan natin siya rito. Hindi pwede. Dali na lang natin siya sa bahay para matanong din kung bakit niya ako pinagkanulo. Mahal naman, alam ko na yun. Saka may hirapan din kaming buhatin niyang si Rezel. Oo nga, Iha. Kita mo naman buhay na buhay pa tong Adolfo na to. Oh. Kanina pa nagpupumiglas. Pag ito makatakas dahil sa Rezel na yan, abay ewan ko na lang talaga. Sa kabila ng mga sinabi ng aking nobyo at Itay, hindi pa rin ako nagpadaig sa kanila. Oo, aminado akong galit ako kay Rezel dahil sa ginawa niyang kataksilan sa akin. Pero tinuring ko pa rin siyang isang matalik na kaibigan, kaya kahit papano may konti pa rin akong pag-aalala para sa kalagayan niya. Kaya sa huli, napilit ko pa rin ang tatay ko na dalhin namin si Rezel. Sina Itay at Drake ang humahawak kay Mang Adolfo, samantalang kami namang dalawa ni Drake ang nagtulungan sa pagbuhat kay Rezel. Magkabilang kamay ang gamit ng nobyo ko. Sa kaliwa, hawak niya si Mang Adolfo, samantalang sa kanan naman, hawak niya si Rezel.
Medyo nahirapan kami sa ganong sitwasyon pero tiniis lang namin hanggang sa nakasalubong na nga namin sa loob ng gubat yung mga kasama ni Itay na naghahanap sa akin. Tinulungan kaagad nila kami kay Mang Adolfo kaya nasa kamay na nila ang aswang na yon. Ang mga tao na ang bahala kung anong gagawin nila kay Mang Adolfo. Pagdating namin sa bahay, tulog pa rin si Rezel kaya pinahiga ko muna siya sa aking kama. Kasama pa rin namin si Drake. Mukhang wala siyang balak umuwi sa kanila hanggang nasa bahay namin si Rezel kasi nag-aalala siya na baka kung ano pang gawin ni Rezel sa akin paggising niya. Nakalimutan yata ng nobyo ko na kasama ko si Itay na magtatanggol sa akin. Bakit mo pa kasi dinala rito ang babae nga ni, ha? Sa totoo lang po, Tay, hindi ko rin alam. Pero pakiramdam ko po, gusto kong maliwanagan kung bakit nagawa niya akong ipagkanulo ng ganun. Naging mabuti naman ako sa kanya kaya hindi ko maintindihan kung bakit ginusto niyang ipahamak ako. Sigurado ka bang wala kang ideya tungkol dyan, mahal? Ang sabi niya, naiingit lang siya sa akin. Iyon lang ang alam ko. Kung ganon, sapat ng rason yun para putulin mo ng pagkakaibigan yung dalawa. Parang doon na nga ito mapupunta, mahal. Habang nag-uusap kami, unti-unting gumagalaw si Rezel hanggang sa tuluyan na nga siyang magising. Sobrang nagulat pa siya nang makita niya kaming tatlo, kaya otomatiko siyang napabalikwas ng bangon. Ano nangyari? Bakit ako nandito? Nasaan si Mang Adolfo, ha? Nandun sa mga tao, Rezel. At sigurado ako nagbabayad na siya ngayon ng mga kasalanan niya. Ha? Ano? Bakit? Ano ginawa niyo sa kanya? Tinatanong pa ba yan? Malamang binigay namin sa taong yun ang nararapat para sa kanya. Ang isang kagaya niyang aswang, hindi dapat mabuhay sa mundong to. Maliban na lang kung mabuti siyang aswang, pero hindi naman Kaya magbabayad ang Mang Adolfo na yon. Kung ganon, bakit mo ako dinala dito sa inyo? Anong kailangan mo sa akin? Ikaw ang may kailangan sa akin, Rezel. Kapatawaran. Pagkasabi ko pa lang nun, dahan-dahan ang bumaba ang kanyang paningin hanggang sa yumuko na siya. Nasa likuran ko pa rin sina Itay at Drake kaya kung may masamang binabalak ulit ang babaeng yun laban sa akin, hinding-hindi na siya magtatagumpay. Akala ko ay magmamaldita pa siya pero nagulat na lang ako nang makita ko ang pagtulo ng luha niya. Pinakiramdaman ko ng mabuti kung buong puso ba ang pagluha niyang yun o peke. Pero nararamdaman kong nagmula na yon sa kanyang puso. Wala na siyang ibang sinabi kundi ang mga katagang. Melanie, patawarin mo ako. Nang dahil sa inggit ko sa iyo, naging masama akong kaibigan. Patawad. Hindi ako nakapagsalita. Umiyak na lang din ako. Pinatawad ko na siya sa aking puso pero hindi ko nagawang bigkasin. Pinauwi ko na lang siya pagkatapos kong tapusin ng formal ang pagkakaibigan namin. May mga bagay talagang hanggang kapatawaran na lang ang maibibigay pero hindi na maibabalik pa ang dati. Pinatawad ko si Rezel pero hindi ko na siya muli pang pinapapasok sa buhay ko. Kapag nasira na ng ilang beses ang tiwala, sobrang hirap na talaga nitong maibalik. Meron ng pag-aalinlangan, takot at pangamba. Sa mga nakikinig ngayon, nawa ay makakuha kayo ng aral mula sa nangyari sa amin. Huwag niyong hayaan na masira ng inggit ang magandang relasyon na meron kayo, maging ng iyong kaibigan, kapatid o kung sino mang mahalaga sa inyong buhay. Pahalagahan niyo sila habang hindi pa sila nawawala sa inyo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Muli, ako si Melanie at maraming salamat sa pakikinig ng aking istorya.